Please like and subscribe and hit the notification bell. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 89, nagpakita ng tunay niyang anyo. Habang sila ay nasa loob ng isang fast food restaurant, gulat na nakatitig si Roxanne kay Joshua gamit ang kanyang malalaki at magagandang mga mata. Hindi niya inakalang aayain siya nitong magpunta sa hotel kasama niya. Hindi naman sana ito ikakagulat ni Roxanne kung matagal na sila sa kanilang relasyon dahil kung ganoon nga normal lang para sa nasa relasyon na magtalik. Subalit wala pang isang linggo simula noong makilala ni Roxanne si Joshua at ngayong araw lang siya pumayag maging girlfriend niya. Hindi pa nga sila nagho-holding hands ngunit gusto na agad siyang dalhin ni Joshua sa isang hotel room. Hindi makapaniwala si Roxanne. Alam ni Joshua na hindi magandang ayain niya agad si Roxanne sa hotel subalit wala na siyang iba pang choice. Hindi na siya makapaghintay. Hindi madaling magpanggap na mayaman. Malaki ang perang nilabas niya para dito. Para makuha ang loob ni Roxanne, binigyan siya ni Joshua ng ilang libong piso araw-araw para sa kanyang live streaming. Dagdag pa rito, gumastos din siya ng ilang libong piso para hiramin ang suit niya at rentahan ng sasakyan niya, kinailangan niya pang bayaran ang kanilang pagkain. Hindi pa umaabot ng isang linggo, subalit ilang daang libong piso na ang nahiram ni Joshua sa loan shark. Kung hindi niya maibabalik ang pera na ito agad, tiyak na sisingilan siya nito at gagawa ng gulo. Kaya naman plano ni Joshua na yayain si Roxanne sa isang hotel room at kumuha ng nude pictures niya. Pagtapos nito, tatakutin niya si Roxanne gamit ang mga larawan at hihingian siya ng pera. Sa ganitong paraan, hindi lamang magkakaroon si Joshua ng pagkakataon na makipagtalik sa hot at sexy na babaeng gaya niya na walang bayad, makakakuha pa siya malaking pera para sa mga utang niya. Subalit, ikinagulat ni Joshua ang sinambit ni Roxanne. Joshua, sa tingin ko ay hindi pa tayo ganun ka-close kahit na nangako akong susubukan kung makipag-date sa'yo, wala akong intention na maging intimate agad. Kilalanin muna siguro natin ang isa't isa. Nakatitig si Roxanne kay Joshua at siya ay labis na nadismaya sa kanya. Akala niya ay magiging maganda ang relationship nila, subalit parang SX lang ang habol ni Joshua sa kanya. Roxanne, sa tingin ko hindi mo naintindihan ang sinabi ko. Tinignan ni Joshua si Roxanne habang awkward na nakangiti at sinabi niya na wala akong balak na maging intimate sa'yo. Naiisip ko lang na masyadong malayo ang bahay mo rito kaya't mas maganda kung makapagpahinga ka sa hotel na malapit. I swear, wala akong gagawing masama sa'yo. Sigurado ka bang wala kang gagawing masama sa akin? Tinitigan siya ni Roxanne at sinambit na, Joshua, hindi ako isang innocent schoolgirl kaya huwag mo akong lokohin. Alam ko kung ano ang balak mong gawin. Biglang nagalit si Joshua at sumigaw, ano ang ibig sabihin mo, Roxanne? Wala, maganda ang impression ko sa'yo pero hindi ibig sabihin no na makikipag-**x ako sa iyo. Kung gusto mo talaga akong i-date, sukuan mo na ang pinaplano mo, galit na sambit ni Roxanne. Dahil akala ni Joshua na alam na ni Roxanne lahat ng mga pinaplano niya, sinigawan niya ito at tiningnan siya. Nang masama, Roxanne, don't you think you've gone too far? Inaya kitang magpunta sa hotel dahil nag-aalala lang ako na baka masyado ka ng pagod para bumiyahe papauwi pero ngayon pinag-iisipan mo pa ako ng masama. Diyos ko, nalulungkot ako at nadidismaya sa'yo. Kung tarantado pala ang tingin mo sa akin, bakit ka pumayag na i-date ako? Nagsiling din ang mga customers na nasa fast food restaurant nang marinig nila ang mga sinabi ni Joshua. Nalitaw si Roxanne sa mga sinabi niya, iniisip niya kung talaga bang mali ang pagkakaintindi niya kay Joshua, baka nga mali ang iniisip ko. Baka nga malinis naman ang kanyang intensyon. Nanlaki ang mga mata ni Joshua at galit na sinigawan si Roxanne. Roxanne, isang araw pa lang tayo sa relationship natin. Wala akong balak na maging intimate sa'yo, let alone have sex with you. Hindi ako bastos o walang hiya, Joshua, kumalma ka. Pasensya na sa mga sinabi ko. Nang makita ni Roxanne ang nanlumong mukha ni Joshua, pinagsisihan niya ang mga masasakit na salitang nabitawan niya. Sa sandaling naramdaman ni Joshua na bumalik na ang tiwala ni Roxanne sa kanya, ginamit niya ang pagkakataon na ito upang sabihin na dahil nag-aalala ka na may gagawin akong masama sa'yo sa hotel, ihahatid na lang kita ngayon pa uwi. Tumayo si Joshua at lumabas na sa fast food restaurant. Joshua, sandali lang, sigaw ni Roxanne. Dali-dali niyang hinabol si Joshua sa kanyang high heels nang makita niya itong umalis. Binuksan ni Joshua ang pinto ng sasakyan at sinabi kay Roxanne habang walang emosyong makikita sa kanyang mukha. Get in the car. I'll drive you home. Joshua, I'm sorry. Hindi ko dapat sinabi sa'yo yun. Patawarin mo ako, sambit ni Roxanne, kita ang pagsisisi sa kanyang mukha. Huminga ng malalim si Joshua, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Roxanne, baliw na baliw ako sa iyo. Please trust me. Hindi ako yung taong iniisip mo. Naiintindihan ko kung ano ang ikinakatakot mo.
Sooner or later, malalaman mo rin kung gaano kalalim ang pagmamahal ko sa'yo. Nanlambot si Roxanne sa pagdeklare ni Joshua ng kanyang pagmamahal at sinisi niya rin agad ang sarili niya dahil nawalan siya ng tiwala kay Joshua. Pakiramdam niya na lahat ng nangyari ngayong araw ang naging dahilan kung bakit niya pinagdudahan ang identity ni Joshua. At kaya naman noong inaya siya ni Joshua na dalhin siya sa hotel, naisip niya agad na bakay mayroong masamang intensyon si Joshua sa kanya. Sige na, ihahatid na kita pauwi, Roxanne, bulong ni Joshua. Okay. Tumango si Roxanne at marahang pumasok sa sasakyan. Ang inosente at mabait na si Roxanne ay labis na nahihiya ngayon para tumingin sa mga mata ni Joshua habang siya ay nasa loob ng sasakyan. Dahil napagtanto niya na masyadong masakit ang mga nasabi niya sa fast food restaurant. Matapos ang saglit na pagdadalawang isip niya, kinagat ni Roxanne ang kanyang labi at mahinang nanghingi ng tawad kay Joshua. Frank, I'm sorry kung na-misunderstand ko ang mga sinabi mo. Malit na bagay lang yun. You were just trying to protect yourself. Naiintindihan ko, simpleng sagot ni Joshua. Naramdaman ni Roxanne ang pagiging considerate at generous ni Joshua kaya naman ay hinangaan yata. Uminom ka muna ng tubig, Roxanne. Nag-abot ng isang bote ng mineral water si Joshua kay Roxanne. Hindi alam ni Roxanne kung bakit bigla siyang inabutan ng tubig ni Joshua pero out of instinct, kinuha niya ito at uminom ng kaunti. Sa sandaling nakita ni Joshua si Roxanne na uminom ng tubig. Siya ay napangisi. Buti na lang inihanda ko na itong bottled water in advance. Hindi kita pakakawalan kahit anong mangyari, Roxanne. Nang makita ni Roxanne ang ngiti sa mukha ni Joshua, siya ay nagulat at mahina niyang sinabi, Joshua, bakit ka tumetawa? Wala, kalmadong sagot ni Joshua. Naramdaman ni Roxanne na parang may mali kay Joshua kaya naman ay napatingin siya sa kalsada sa labas at nagulat siya nang mapagtanto niyang hindi ito ang daan pa uwi. Joshua, saan mo ako dadalhin? Bago pa man matapos ni Roxanne ang nais niyang sabihin, nakaramdam na siya ng hilo. At saka lamang niya napagtanto na may nilagay si Joshua sa tubig na ibinigay niya sa kanya. Kabanata 10, Tarantado. Nakaramdam ng konting hilo si Roxanne at agad niyang napagtanto kung ano ang nangyayari. Sa sandaling inumin niya ang tubig na binigay ni Joshua, agad siyang nahilo. Ang posibleng dahilan lamang ay mayroong mali sa tubig na binigay sa kanya ni Joshua. Sa sandaling masulyapan ni Roxanne ang misteryosong ngiti ni Joshua, sigurado na siyang naloko siya ni Joshua. Joshua, walang hiya kang tarantado ka, paano mo nagawang lagyan ng droga ang inumin ko? Tumingin si Roxanne ng may mabangis na ekspresyon at pag-alit na sumigaw sa lalaki, ang mga ugat sa kanyang noo ay naglalakihan. Nang marinig iyon, tumingin si Joshua kay Roxanne ng may masamang ngisi at hindi sumagot. Sa wakas ay pinakita na niya kay Roxanne ang tunay niyang kulay. Sa wakas ay napagtanto na ni Roxanne na wala talagang gusto sa kanya si Joshua. Sa halip, lumapit lang sa kanya si Joshua para makuha ang pera niya at para makipag-S** sa kanya. Sa sandaling iyon, lubos na nagsisisi si Roxanne. Nagsisisi siya na hindi siya nakinig kay Cyrus at hindi lumayo sa G**gang nagngangalang Joshua. Tumingin si Joshua kay Roxanne na malapit ng himatayan at sinabi ng diretso, Roxanne, sa tingin mo ba talaga ihahatid kita sa bahay mo? Tuso ka. Nagsisinungaling lang ako sa'yo. Naiisip kong tatanggihan mo ako kaya naglagay na lang ako ng drugs sa tubig mo. Hahaha. Joshua, hindi ko inasahan na ganito ka pala kasamang tao. Paano mo to nagawa sa akin? Bakit? Nagalit si Roxanne at pag-alit na sinigawan. Si Joshua. Oh, gusto mong malaman kung bakit? Umisi si Joshua. Hindi mo naisip kung ano ang balak ko noong nagbibigay ako sa'yo ng napakaraming pera noong naka-livestream ka. Sa tingin mo ba talaga ay ibibigay ko sa'yo ang lahat ng pera na yun ng walang kapalit? Huwag ka na magpanggap. Kayong mga babaeng live streamer ay malig makipagtalik sa mga taong nagbibigay sa inyo ng maraming pera, hindi ba? Huwag ka nang magpanggap bilang isang inosenteng tao, Kernpike. Hindi makapaniwala na tumitig si Roxanne kay Joshua, masyadong nanghihina para magsalita. Nang mapansin na nanatiling tahimik si Roxanne, nagpatuloy si Joshua sa pagsasalita, huwag kang mag-alala, gusto ko lang naman matulog kasama ka. Nangangako akong hindi kita sasaktan. Nanggigil si Roxanne at nilabas ang kanyang phone. Agad niyang tinawagan si Cyrus, ngunit ang kanyang phone ay nakapatay. Wala siyang ibang magagawa kundi ang tawagan ang pulis. Gayunpaman, biglang napansin ni Joshua ang ginagawa niya at kinuha ang kanyang phone. Binato niya ito sa labas ng bintana dahil sa galit. Nang makita iyon, napahinga ng malalim si Roxanne, ba't nawala na ng malay. Pagkatapos sumulyap kay Roxanne, napangisi si Joshua at nagmaneho patungo sa hotel kung saan siya nag-reserve ng isang kwarto. Pagkatapos ng higit pa sa kalahating oras, pumirada si Joshua sa harap ng hotel. Pagkatapos mag-alinlangan ng sandali, binuhat niya ang walang malay na si Roxanne mula sa passenger seat at dinala siya papasok ng hotel.
Ang mga tauhan sa hotel ay bahagyang nagulat at nalilito noong nakita niya sina Joshua at Roxanne, ngunit hindi na sila nagtanong pa. Ang hotel na ito ay pinapatakbo ng kaibigan ni Joshua. Nakausap na ni Joshua ang hotel staff ng maaga at nagbigay pa siya sa receptionist ng 2,000 pesos bilang gantimpala. Kalaunan dinala ni Joshua si Roxanne sa hotel room na pina-reserve niya at binato si Roxanne sa kama. Si Roxanne ay walang malay kaya hindi siya nakaramdam ng anumang sakit at hindi makapalag. Nakatitig sa mahaba at payat na mga binti ni Roxanne at sa kanyang tinatagong prutas nanabik si Joshua para sa kanya. Dinilaan niya ang kanyang mga labi at bumunglong, "Nahuli rin kita, may balak ka pang tumakas ha? Wala kang tsansa sa akin." Pagkatapos noon nilabas ni Joshua ang kanyang mobile phone at kumuha ng ilang mga litrato ni Roxanne. Pagkatapos kumuha ng lang litrato, casual siyang pumili ng isang larawan ng magandang mga binti ni Roxanne at i-post ito sa forum ng may caption na "Tingnan niyo. Ang magandang live streamer ay nakahiga ngayon sa kama ko." Wala pang isang minuto pagkatapos itong ma-post, 10,000 mga tao ang nag-like nito at nag-comment. "Ang galing mo, Joshua. Pakasaya ka, Joshua. Joshua, pwede mo ba kaming bigyan ng larawan ng nakahubad niyang katawan?" Marami ang mga comment na ganito. Pagkatapos silang basahin, napangiti si Joshua sa tuwa. Halata namang gusto niya ang pakiramdam na siya ay tinitingala sa internet. Pagkatapos marinig ang mga comment sa kanyang post, binato ni Joshua ang kanyang phone at lumapit kay Roxanne. "Oh, ang swerte ko talaga. Hindi ko kailanman inasahan na magagawa kong makipagtalik sa ganito. Kagandang babae." Hahat din nila ni Joshua ang kanyang mga labi at inabot ang mga damit ni Roxanne ng may masamang ngiti. Pagkatapos ng ilang segundo, hinubad niya ang t-shirt ni Roxanne, ang sexy niyang black lace bra ay makikita. Ang kanyang dibdib ay tila lalabas na sa kanyang bra sa anumang sandali, tila nagmumukhang katimpi-timpi. Hindi mapigilan ni Joshua na mapalunok at naghanda ng habarin ang palda ni Roxanne. Sa sandaling iyon, biglang nagring ang kanyang phone. Nag-alinlangan ng sandali si Joshua pagkatapos ay tumingin sa kanyang phone. Ang taong tumatawag ay si Keyon, siya ay panandaliang natuliro ngunit inabot pa rin niya ang kanyang phone at sinagot ito. "Keyon, ano nang maitutulong ko sa'yo?" Nakangising tanong ni Joshua. "Huwag kang ang magmaang-maangan. Kailan mo babayaran ang perang inutang mo sa kin?" Pagalit na sabi ni Keyon kay Joshua. "Keyon, pakiusap bigyan mo ako ng 2 pang araw. Pangako babayaran kita pagkatapos ng 2 araw," daldaling sagot ni Joshua. T** ng ina naman. Naaalala mo pa ba kung ilang beses mo nang hindi tinupad ang pangako mo? Higit na sa 100,000 pesos ang hiniram mo sa kin. Hindi mo ba yun babayaran? Binabalaan kita, huwag mo akong niloloko kung di ay magsisisi ka. Si Keyon ay mukhang naiirita at sumigaw ng malakas. "Keyon, pakiusap, intindihin mo ako. Pangako kong babayaran din kita." Sa katunayan, nagawa kong lokohin ang isang babaeng live streamer kaya malapit na rin akong makakuha ng maraming pera. "Bigyan mo na lang ako ng 2 pang araw please." Nagmamakaawang sabi ni Joshua. "Sige, 2 araw lang ang mayroon ka. Ito na ang huli mong pagkakataon. Kung hindi ko makukuha ang pera sa iyo sa susunod na 2 araw, makikita mo ako sa pinapasukan mong eskwelahan." Nag-alinlangan si Keyon at sumagot sa isang malalim na boses. Iniisip na hindi siya magkakaproblema na makuha ang pera pagkatapos makipagtalik kay Roxanne, may kumpiyansa na sinabi ni Joshua. "Salamat, Keyon. Huwag kang mag-alala. Tiyak na ibibigay ko sa iyo ang pera pagkatapos ng 2 araw." "Sige, papatayin ko na itong tawag," walang emosyon na sagot ni Keyon at pinatay ang telepono. Sa sandaling matapos ang tawag, napakagat ng labi si Joshua at nanumpa sa isang mahinang boses. T** ng ina. "Tignan natin kung may lakas ka pa rin ng loob na magsalita sa akin ng ganyan kapag may pera na ako, anak ka ng P** ta." Napaulingon naman siya at tumingin kay Roxanne, naghahanda ng ihubad ang mga damit niya. Kabanata 71, sorry, ngayon lang. Si Roxanne ay nakahiga sa kama ng hotel room, suot ang sexy niyang pangilalim. Ang maganda niyang mukha ay namumula at ang kanyang mga mata ay nakapikit na para bang wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Noong tumingin si Joshua sa perpektong katawan ni Roxanne, bigla siyang nabalot ng pananabik. Lahat mula sa kanyang mahaba at makinis na mga binti, bilog na dibdib, malit at makinis na tiyan, at kaakit-akit na legs ay tila binabaliw si Joshua. Kuminga ng malalim si Joshua at huhuberin na ang kanyang mga damit gamit ang nanginginig niyang kanang kamay. Sa sandaling iyon, biglang namulat ang mga mata ni Roxanne at sinipa si Joshua sa kanyang ari. Si Joshua, na marahan na naghuhubad ng damit, ay nabigla. Dahil sa sipa ni Roxanne, siya ay napasigaw at agad na bumagsak sa lupa. Natuto si Roxanne ng boxing noon siya ay bata pa kaya ang kanyang sipa ay malakas. At saka, suot pa rin niya
ang kanyang mga takong. Sa sandaling tumama ang kanyang 10 centimeter na high heels sa mga itlog ni Joshua. Nakaramdam si Joshua ng matinding sakit, ang kanyang mukha ay namimilipit sa galit. Pagkatapos sipain si Joshua, dali-daling umabot si Roxanne upang kuhain ang kanyang mga damit sa kamati asterisk ng ina. What the hell? Hindi ako makapaniwalang gising na siya agad. Pumiga si Joshua sa lupa at nakahawak sa kanyang pribadong bahagi, tila lubos na hanghihina. Para naman kay Roxanne, sinuot niya ang kanyang mga damit at tumakbo palabas ng kwarto nang may nababalisang ekspresyon. Sa sandaling mawala ang sakit na nararamdaman ni Joshua at nakita niyang nakaalis na si Roxanne sa kwarto. Nina. Taka. Hindi kita hahayaang umalis. Dali-daling hinabol ni Joshua si Roxanne. Pagkatapos tumakbo palabas ng kwarto, sumigaw ng malakas si Roxanne habang may nababalisang ekspresyon. Tulong! Tulong! Gayunpaman, hindi. Marami ang taong nakatira sa hotel na ito. Kahit na kanina pa sumisigaw ng malakas si Roxanne, walang pumansin sa kanya, ng ina naman. Hindi ko pwedeng hayaan na makatakas ang na yun kahit ano pa ang mangyari. Kung talagang nakaalis na si Roxanne, walang sino man ang tutulong kay Joshua na bayaran ang mga utang niya kay Keyon at baka makulong pa si Joshua. Noong makita ni Joshua na maaabot na ni Roxanne ang labasan ng hotel, mabilis siyang sumigaw ng malakas, pigilan niyo ang babaeng yon. Bilisan niyo. Pigilan niyo siya. Ang receptionist ay nakatanggap ng pera mula kay Joshua. Kaya pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, umabot siya upang pigilan si Roxanne. Anong ginagawa mo? Ang lalaking yun ay gusto ako gahasahin. Tulong. Pakiusap. Sigaw ni Roxanne. Habang nakatingin sa receptionist sa harap niya, tila nababalisa. Huwag kang maniwala sa kalokohan niya. Siya ang girlfriend ko. Nagkaroon lang kami ng hindi pagkakaintindihan. Sinuri ng receptionist si Roxanne at binulungan siya. Well, sa pribado nyo ayusin ng boyfriend mo ang problema nyo, hindi maganda na mag-away sa publiko. Sa sandaling marinig ni Roxanne ang sinabi ng receptionist, napagtanto niya na ang receptionist ay kakampi ni Joshua. Kung di, hindi sana siya nito pinigilan. Kaya tinulak ni Roxanne ang receptionist at tumakbo sa kalsada. Sumigaw siya ng may nababalisang mukha, humihingi ng tulong. Tulong. Pakiusap. Ang taong ta ay gusto. Bago pa man matapos ni Roxanne ang sinasabi niya, si Joshua na tumakbo palabas ng hotel ay lumabas at tinakpan ang bibig ni Roxanne gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos ay nagpaliwanag siya sa mga tao ng may nahihiyang ngiti, I'm sorry. Nag-aaway lang kami ng girlfriend ko. Galit siya sa akin kaya gumagawa siya ng eksena. Nagpumiglas si Roxanne noong marinig niya ang mga salita ni Joshua, ngunit ang kamay ni Joshua ay nakatikip pa rin sa kanyang bibig. Hindi niya magawang magsalita. Huwag kayong mag-alala. Magkasintahan sila, yakap-yakap pa nga nila ang isa't isa kanina noong dumating sila. Nag-aaway lang sila. Pwede nyo na silang huwag pansinin. Ang receptionist ng hotel ay mabilis na lumabas upang tulungan si Joshua na magpaliwanag pagkatapos mapansin na parami ng parami ang mga taong nagtitipon sa paligid. Ang bagay na ito ay may kinalaman din sa kanya, kung mapapasok si Joshua sa isang gulo, ang receptionist ay madadamay rin. Pagkatapos marinig ang sinabi ng receptionist ng hotel, ang mga tao ay kumalma at nagsialisan na. Kung si Joshua lang ang nagsabi na girlfriend niya si Roxanne, hindi sana maniniwala sa kanya ang mga tao. Nang ganoon kadali. Gayunpaman, sinabi rin iyon ng receptionist ng hotel, pinagmumuka na ang sinabi ni Joshua ay totoo. Kaya akala ng mga napadaan ay talagang nag-aaway lamang sina Roxanne at Joshua, kaya walang sino man ang may balak na makialam sa kanila. Nagpumiglas ng malakas si Roxanne, ngunit hindi niya kasing lakas si Joshua kaya nabigo siyang kumawala mula kay Joshua. Samantala, si Cyrus ay nasa isang Mercedes-Benz sa kalsada. Kalalabas lamang nila ni Yana ng Jack's restaurant pagkatapos kumain. May balak si Yana na dalhin si Cyrus sa bahay niya at tingnan kung may pwede siyang gawin kay Cyrus. Gayunpaman, wala pang 5 minuto pagkatapos nilang umalis, nakita ni Cyrus sina Roxanne at Joshua na nagtatalo sa harap ng hotel. Napapansin na mayroong mali, dali-daling sinabi ni Cyrus, itigil mo ang kotse. Dahil doon, natuliro si Yana. Mabilis niyang tinihil ang kotse at napantingin sa labas ng hotel. Pagkatapos noon, binuksan agad ni Cyrus ang pinto ng kotse at lumabas upang makita kung ano ang nangyayari kina Roxanne at Joshua. Nang masulyapan sina Roxanne at Joshua na nakatayo sa labas ng hotel, nahuhulaan ni Cyrus kung ano ang nangyayari. Kahit na alam ni Cyrus na nilapitan ni Joshua si Roxanne nang may balak na kuhain ang pera niya at makipagtalik sa kanya, hindi kailanman pumasok sa isipan ni Cyrus na dadalhin agad ni Joshua si Roxanne sa isang hotel sa parehong araw na inamin niya ang pagmamano niya kay Roxanne.
At saka, mula sa matinding pagpupumiglas ni Roxanne, nakikita ni Cyrus na ayaw pumasok ni Roxanne sa hotel kasama si Frank. Kaya hindi nagawa ni Cyrus na tumayo lamang roon at sa halip na pagpasyahan na tulungan si Roxanne. Sa sandaling makita ni Yana si Cyrus na lumabas ng kotse, nagtanong siya ng malakas, Mr. De La Cruz, anong gagawin mo? Tutulungan ko si Roxanne. Sagot ni Cyrus. Mr. De La Cruz, nababaliw ka na ba? Nakalimutan mo na ba kung ano ang trato niya sa'yo kanina? Kahit na iligtas mo siya, ang walang kwentang babae na yun ay hindi magpapasalamat sa'yo. Sa halip, pagagalitan ka niya at sasabihin na nakikialam ka sa buhay niya. Bakit pupunta ka pa roon para pumasok sa isang gulo? Inabot ni Yana ang braso ni Cyrus at hinikayat siya tila nababalisa. Nang marinig ang mga salita ni Yana, si Cyrus ay nabigla. Hindi niya mapigilan na maiisip ang sinabi sa kanya kanina ni Roxanne. Gayunpaman, pagkatapos ng sandali ng pag-aalinlangan, naniniwala pa rin siya na hindi siya pwedeng tumayo roon at manood na. Kawawin si Roxanne ng ganito kaya tumakbo siya patawid ng Katseda at nagtungo sa Hotel Josco, Mr. De La Cruz. Bakit mo ito ginagawa? Napabuntong hininga si Yana. Sa sandaling pumasok si Cyrus ng hotel, nahila na ni Joshua si Roxanne patungo sa elevator. Sa sandaling papasok na si Joshua sa elevator, isang anino ang mabilis na nagtungo sa likod niya at si Joshua ay biglang nakaramdam ng hilo. Sa matinding galit, sinapak ni Cyrus si Joshua ng malakas sa mukha. Pagkatapos nun, nanghina si Joshua. Sa sakit at napasandal na lamang sa pader. Tumitig si Roxanne kay Cyrus na mabilis na nagtungo roon para tulungan siya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sa kawalan ng paniniwala sa nangyayari. Cyrus. Tumingin si Cyrus kay Roxanne at nagtanong sa isang kalmadong boses, sorry, ngayon lang ako. Ayos ka lang ba? Dahil doon, agad na umiyak si Roxanne. Siya ay lubos na nagsisisi. Kung nakinig lang siya sa payo ni Cyrus kanina, hindi sana ito nangyari. Dagdag pa roon, dumating pa rin si Cyrus para tulungan siya sa kabila ng masasamang mga salitang binato niya kay Cyrus kanina. Inaalala iyon, naniniwala si Roxanne na sumosobra na siya. Go ka, huwag kang makialam dito. Sumigaw si Joshua kay Cyrus, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Inang ina mong go ka. Sigaw ni Cyrus at sinugod si Joshua sa galit. Sina Joshua at Cyrus ay nagsuntukan. Si Cyrus ay madalas na nagbubuhat kaya siya ay mas malakas kaysa kay Joshua. Pagkatapos patumbahin si Joshua, paulit-ulit niyang sinuntok si Joshua sa mukha. Ang ulo ni Frank ay parang isang bola paulit-ulit na tumatalbog. Tubos na natuwa si Cyrus noong ilabas niya ang lahat ng kanyang galit sa sinungaling na iyon. Gayunpaman, noong inakala ni Roxanne na isa lamang si Cyrus at sa wakas ay may pagkakataon na siyang tumakas, isang grupo ng mga tao ang pumasok sa hotel. Nang makita ang taong nasa harap ng grupo, si Roxanne ay natuliro. Ang taong iyon ay si Johnny, na ang screen name ay Prince Cabral sa live streaming platform. Sa katunayan, si Johnny ay napadaan lamang. Noong malaman niya na may nagsusuntukan sa hotel, naisip niyang dumaan at manood. Sa kanyang pagkagulat, si Cyrus ang nakikipagsuntukan kaya si Johnny ay lumapit para makita kung matutulungan niya si Cyrus. Cyrus, tumigil ka na. Tumakbo na tayo. Umabot si Roxanne upang hawakan si Cyrus at nababalisang sinabi. Tumingin si Cyrus kay Roxanne at nagtanong. Takbo, bakit? Si Johnny at ang kanyang mga tauhan ay paparating na. Nandito siguro sila para tulungan si Joshua. Tara na bilisan mo. Sagot ni Roxanne ng may lubos na kinakabahan na ekspresyon. Johnny nang marinig ang pangalan. Si Cyrus ay nagulat. Oo. Noong tinulungan ako ni Joshua, sinabi niya kay Johnny na humingi ng tawad sa akin kaya sigurado akong kakampi niya si Joshua. Tara na. Kinailan ni Roxanne si Cyrus at binalak na tumakbo kasama siya. Akala pa rin ni Roxanne ay si Joshua parents si the past is over at dahil sa tulong ni Joshua ay hindi nagpatuloy si Johnny sa pagpapahirap sa kanya. Kaya akala niya ay narito si Johnny kasama ang kanyang mga tauhan para tulungan si Joshua. Wala siyang ideya na hindi kilala ni Johnny si Joshua at ang lahat ng nangyayari noon ay dahil kay Cyrus. Kinailan ni Roxanne si Cyrus ng 2 beses sa panik. Gayunpaman, mukhang walang intensyon si Cyrus na umalis at hindi gumalaw sa kanyang Kabanta 72 ang katotohanan. Sa sandaling natanggap ni Johnny at ng kanyang mga tauhan ang utos ni Cyrus, galit silang dumiretso kay Joshua nang hindi nagdadalawang isip. Nang makita ni Joshua na papunta na sa kanya ang buong gang, tinanong sila ni Joshua, sino kayo? Subalit bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi, walang awa siyang pinagsisipa ni Johnny sa bibig. Kasunod nito, pinaligiran nila si Joshua at pinagsisipa siya ng sunod-sunod. Ang gwapong makne ni Joshua ay ngayon nabugbog na at puno na ng dugo, maririnig ang nakakabingi niyang mga sigaw sa buong hotel.
Pagkakita ni Roxanne rito, tinabihan niya si Cyrus, kita ang pagkagulat sa mukha niya, nagtataka siya sa kung ano ang mga nangyayari. Bakit pinagsisipa ng mga lalaki na iyon si Joshua? Hindi ba't kaibigan niya ang mga iyon? Nito lang. Kinilas ni Johnny si Roxanne upang pilitin siya na sumali sa kanyang company, subalit makalaunan. Nagpunta si Johnny sa kanya upang manghingi ng tawad sa kanya ng personal, nangako siya na hindi na niya pahihirapan si Roxanne. Inasahan ni Roxanne na ang dahilan. Ito ay ang warning ni Joshua sa kanya. Base sa kung paano siya kinausap ni Johnny noong araw na yun, napansin ni Roxanne na natatakot siya kaya Joshua, ngunit sa mga sandaling ito parang wala namang takot si Johnny kay Joshua. Kabaligtaran ang nakikita niya ngayon dahil pinagsisipan niya si Joshua ng paulit-alti sa mukha, dagdag pa rito, halata na mataas ang tingin ni Johnny kay Cyrus. Ang taong pinakakinainisan ni Roxanne kahit na siya ay mukhang ordinaryong tao lamang, mali ba talaga ang pagkakakilala ko kay Cyrus? Totoo ba talaga na siya ang tumulong sa akin at hindi si Joshua? Biglang napaisip si Roxanne. Bigla siyang tumingin kay Cyrus na nakatayo sa tabi niya na mayroong kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, lumabas ang matindi niyang charisma na para bang ibang tao siya. Bumulong si Roxanne. Oh, Diyos ko, siya ba talaga ang tumulong sa akin at ang nagudyok kay Johnny na humingi ng tawad sa akin? Siya ba talaga si The Past is Over? Habang inisip ni Roxanne ito, naalala niya ang mga sinabi ni Cyrus sa kanya noon, subalit nagdadalawang isip siya kung tama ba ang inisip niya. Sa totoo lang, hindi siya makapaniwala na sobrang yaman ni Cyrus para mag-sponsor sa kanya ng malaking pera sa kanyang live streaming. Hindi kalaunan, lumuhod si Joshua at humingi ng tawad kay Johnny at Cyrus, kita ang paghihirap sa kanyang mukha, parang awa niyo na, sir. Kuminto na kayo, patawarin niyo ako sa nagawa ko. Pangako hindi ko na uulitin. Dahil sa nag-aalala si Johnny na baka maging malubha ang kalagayan ni Joshua sa sobrang bagbog at ikamete niya ito, kaya naman tumingin si Johnny kay Cyrus at tinanong kung ano ang sunod niyang dapat gawin. Tumakad si Cyrus at tinanong niya si Joshua nang walang emosyon sa kanyang mukha, ano tarantado, masakit ba? Oo, sobrang sakit, tumango si Joshua at nagsalita ng walang pagdadalawang isip. Tumitig si Cyrus at nagpatuloy sa pagsasalita, magaling ngayon, kung sasabihin mo sa akin lahat ng mga kasalanang ginawa mo nitong nakaraang linggo, papakawalan kita. Ano ang ibig mong sabihin? Anong mga kasalan ang ginawa ko? Tanong ni Joshua, halata ang kalituhan sa bawat kurap niya, sabi na Hindi ako makapaniwalang ganito kakapal ang mukha mo. Kung ako sayo kanina ko pa. Inamin ang totoo. Napailing si Cyrus, sunod ay tumingin siya kay Johnny at sinabing, sige, turuan mo yan ng leksyon. Yes, Mr. De La Cruz, tumango si Johnny at nagpunta kay Joshua na mayroong mapanganib na tingin sa kanyang mukha habang siya ay nakangisi. Sa sandaling tumingin si Joshua sa mga mata ni Johnny, labis siyang natakot at napasigaw siya at namutla ang kanyang mukha. Sir, parang awa, huwag mo akong saktan. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Alright, sige, sambit ni Cyrus na walang ekspresyon. Tumitig si Joshua kay Cyrus at huminga ng malalim. Nanlalamig na ang pawis ni Joshua, mahina at nanginjing na nagtanong si Joshua, saan ako dapat magsimula? Sa unang sandaling sinadya mong maging malapit kay Roxanne, malamig na sambit ni Cyrus. Makalipas ang ilang saglit na pagdadalawang isip, tumingin si Joshua kay Roxanne at marahang sinabi, Roxanne, matagal na talaga akong nagsisinungaling sayo. Hindi ako si The Past is Over, hindi rin ako mayaman. Isang ordinaryong estudyante lang ako ng Laguna University. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Pagkarinig ng mga sinabi ni Joshua, halos mapatalon sa gulat at kilabot si Roxanne. Kahit na nagtakangka si Joshua, naghahasain siya sa hotel room, hindi niya naman pinagdudahan kung sino siya, inakala lang niya na ang dahilan kung bakit ganoon karumi ang mga paraan niya. Dinil gustong-gusto niya lang na makipag-asterisk X sa kanya. Sa kabila nito, isang malaking sampal sa kanya ang katotohanan. Hindi makakibo si Roxanne, tinitigan niya si Joshua at tinanon siya, hindi ikaw si The Past is Over. Kung ganoon, paano mo nagawang mag-login sa account niya? Natutunan ko kung paano manghak nung nakaraan. Madalas akong nanonood ng mga live streams mo at isa ako sa mga fan mo. Noong napansin kong nag-sponsor sa'yo ng milyon-milyong piso si The Past is Over, naisip ko na maaari kong gamitin ang account na iyon at kausapin ka, kaya hinak ko ito. Kuminto si Joshua ng saglit at nagpatuloy, hindi ko inakalang hindi man lamang nakakonect sa phone number yung account at hindi man lamang nag-take ng extra measures yung may-ari para protektahan yung account niya. Kaya naman, madali ko lang nahack ang kanyang account, pagtapos pinalitan ko yung account password niya at kinontak ka habang nagla-live streaming ka. Lalo pang ikinagulat ni Roxanne ang sinabi niya, hindi niya naisip na magagawa ni Joshua na mag-hack ng account para lang makausap siya. Dagdag pa rito, lahat ng sinabi ni Cyrus sa kanya nung nakaraan ay totoo.
Pati ang katotohanan na hindi si Joshua si the past is over. Kinagat ni Roxanne ang kanyang labi at galit na sinabing, "Sira ulo, ginawa mo ang lahat, nang ito para lang makipag-*X ako sa you, no? Oo, and I'm sorry, akala ko na madali lang lokohin ang mga female live streamers na kagaya mo at akala ko'y ayos lang sa'yo na makipagtalik sa kahit sinong lalaki basta mayaman. Hindi ko inakalang iba ka pala sa karamihan ng mga female live streamers. Tinanggihan mo ako noong nalaman mo ang feelings ko noong una tayong nagkakilala, kaya naman ginawa ko ang lahat para makuha ang loob mo at doon nagsimula ang lahat," mahinang sambit ni Frank. "Dahil hindi ikaw si the past is over, ibig sabihin ay hindi ikaw yung nag-udyok kay Johnny na humingi ng tawad sa akin, tama ba ako?" Tanong ni Roxanne kay Joshua. "Hindi ko nga kilala si Johnny eh. Paano ko sasabihin sa kanya na humingi ng tawad sa'yo? Nag-aalala lang ako na baka maitaboy kita noong mga oras na yun kaya gumawa ako ng dahilan. Hindi ko rin kilala kung sino ang tumulong sa'yo," sagot ni Joshua at lubhaang papago rin sa kanyang mukha. Pagkarinig ni Roxanne nito, tumingin siya kay Johnny, kita ang pagtataka sa kanyang mga mata. Sambit ni Johnny habang mayroon siyang nakakalitong ekspresyon sa kanyang mukha. "Ms. Cruz, humingi ako ng tawad sa'yo dahil tumawag sa akin si Mr. Dionisio para gawin ito. Hindi mo ba kilala si Thomas Dionisio? Hindi ba't ikaw yung nagsabi sa kanyang tawagan ako?" "Mr. Dionisio, sino siya?" Tanong ni Roxanne, litong-lito na. Hindi niya alam kung sino ang lalaking nagngangalang Thomas Dionisio. "Ano, hindi mo kilala si Mr. Dionisio? Kung ganun, bakit kanya tinulungan?" Tanong ni Johnny, lalo rin siyang nagulat. Nanatiling nakatayo si Roxanne, nalulunod siya sa lahat ng kanyang naisip. Sunod ay tumingin siya kay Cyrus at bumulong. "Cyrus, ikaw yung tumulong sa akin, hindi ba?" Kaunti lamang ang mga kaibigan ni Roxanne at kabilang sa mga ito, sina Cyrus lang at Joshua ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya at kay Johnny. Dahil ipinaliwanag na ni Joshua na hindi niya kilala kung sino si Johnny, ang tanging posibilidad lamang ay maaaring si Cyrus nga ang tao sa likod ng lahat ng ito. Base sa pagkakaroon ni Johnny ng mataas ng respeto kay Cyrus, natitiyak na ni Roxanne na si Cyrus nga ang lalaking tumulong sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari kina Tom at Cyrus. Nang maninag ang mga sinabi ni Roxanne, tinignan siya ni Cyrus at inisip kung dapat ba niyang sabihin sa kanya ang katotohanan. Kabanata 73 *X ang kapalit. Nang makita na hindi sumasagot si Cyrus, lumapit si Roxanne at tinanong siya, sinusubukang intindihin ang buong sitwasyon. "Cyrus, magsalita ka nga. Sabihin mo sa akin ang katotohanan. Ikaw ba talaga ang taong tumulong sa akin at inutusan si Johnny na humingi sa akin ng tawad noon?" Pagkatapos ng isang sandali, tumingin si Cyrus kay Roxanne at sinabi sa isang mahinang boses, "Hindi, nagkakarmolika, hindi ako yon." Ang tanging dahilan kung bakit inamin dati ni Cyrus kay Roxanne na siya si the past is over ay dahil natatakot siya na baka maloko si Roxanne ni Joshua. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ni Roxanne noon. Ngayong sinabi na ni Joshua ang katotohanan, hindi na kailangan pa ni Cyrus na sabihin kay Roxanne na siya si the past is over. Kaya napagpasyahan ni Cyrus na ipagpatuloy ang pagtatago ng kanyang pagkatao bilang isang mayamang tao, natatakot na ang kanyang pagkakaibigan kay Roxanne ay magbabago sa sandaling malaman niya ang tungkol doon. "Seryoso ba? Kung ganun, bakit sobrang galang sa'yo ni Johnny?" Ang weird, kaya nagpatuloy si Roxanne sa pag-question kay Cyrus at inakala na nagsisinungaling sa kanya si Cyrus. "Well, kasi, bago pa man matapos sa pagsasalita si Johnny, biglang nagsalita si Cyrus dahil kay Mr. Dionisio. Si Mr. Dionisio ay isa sa dati kong mga kaibigan. Naiisip na makabuluhan ang mga sinabi ni Cyrus. Mabilis na tumango si Johnny at inulit iyon, "Oo, dahil nga kay Mr. Dionisio." Kay Tom lang nalaman ni Johnny ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Cyrus. Imposible. Hindi ako naniniwala na ang paggalang sa'yo ni Johnny ay dahil sa isang lalaking nagngangalang Mr. Dionisio. Cyrus, noong sinasadya ni Joshua na mapalapit sa akin, sinabi mo sa akin na si Joshua ay isang sinungaling at ikaw ang tunay na the past is over. Bakit tinatanggi mo na yun ngayon? Tiningnan ni Roxanne si Cyrus at umiling sa pagkainis at sinabing, "Cyrus, huwag ka nang magsinungaling sa akin. Ikaw ang totoong the past is over, ano? Ikaw ang tumulong sa akin dati, hindi ba?" "I'm sorry, nagkakamali ka. Hindi ako si the past is over at wala akong ginawa para tulungan ka." Si Cyrus ay naines, hindi alam ang gagawin. Si Roxanne, na hindi inaasahang matalas ang isip sa sandaling iyon, nagtanong ng may nanlalaking mga mata, "Sige. Kung totoo ang sinasabi mo, paano mo nalaman na hindi si Frank ang the past is over?" Nang marinig iyon, si Cyrus ay natigilan.
Bigla niyang sinabi, Roxanne, mayroon akong gustong sabihin sa'yo pero hindi ako kailanman nagkaroon ng pagkakataon na sabihin yun. Nagtanong si Roxanne, ano yun? Sabihin mo lang isa katunayan si Tom ang The Past is Over kaya noong sinabi ni Joshua na siya si The Past is Over, sigurado agad ako na siya ay isang sinungaling. Casual na gumawa si Callum ng palusot at sinubukan na lokohin si Roxanne. Paano yung naging posible? Hindi ako naniniwala sa'yo. Tumitig si Roxanne kay Cyrus nang may nababalisang mga mata, ayaw maniwala sa mga sinasabi ni Cyrus. Tumingin sa kanya si Cyrus at sinabi sa isang seryosong paraan, maniwala ka man o hindi, nagsasabi ako ng totoo. Sinubukan ni Johnny na tulungan si Cyrus at nakangising sinabi, well, makabuluhan naman ang sinasabi ni Mr. De La Cruz. Kung di, hindi sana ako tatawagan ni Mr. Dionisio at iuutos sa akin na humingi ng tawad sa'yo. Dahil doon, nanigas si Roxanne sa kaniyang kinatatayuan at nag-alinlangan ng sandali. Tumingin naman siya kay Cyrus nang may nag-aalab na mga mata at pagalit na nagtanong. Cyrus, kung matagal mo nang kilala kung sino si The Past is Over, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Well, si Tom ay isang bigatin sa Santa Rosa. Kukutsain siya ng iba kapag nalaman nila na patuloy siyang nag-sponsor ng isang babaeng live streamer gamit ang ganoon kalaking pera kaya mas gusto niyang panatilihing sikreto ang tunay niyang pagkatao. Mabilis na nag-iisip si Cyrus ng paliwanag. Si Roxanne ay bahagyang na-disappoint at tumitig kay Cyrus. Pagkatapos malaman na hindi si Joshua ang taong inakala niya, akala niya si Cyrus ang taong tumulong sa kanya noon. Gayunpaman sa sandaling iyon, nalaman niya na ang lahat ng iyon ay walang kinalaman kay Cyrus o kay Joshua. Sa halip, ang taong tumulong sa kanya noon ay isang tao na hindi man lang niya kilala. Sa sandaling iyon si Joshua na nakahiga sa lupa. Nang may gasgas sa buo niyang mukha ay napatanong ng may nababalisang ekspresyon. Dahil sinabi ko na sa inyo ang lahat, pwede na ba akong umalis ngayon? Tumingin si Cyrus kay Frank at seryosong sinabi, hindi pwede. Anong ibig mong sabihin? Sa isang iglap na balot ng takot si Joshua. Tumitig siya kay Cyrus nang may maputlang mukha, hindi magawang makapagsalita nilabas ni Callum ang kanyang phone at binalak na tawagan ang pulis. Nakagawa si Joshua ng krimen na attempted R**PAE. Hindi hahayaan ni Cyrus na makawala ang G**gang ito nang hindi siya nagbabayad sa ginawa niya. Gayunpaman, nagulat Cyrus noong malaman niyang walang baterya ang kanyang phone. Wala siyang ibang magagawa kundi ang lumingon at sabihin tawagan mo ang mga pulis at ipaaresto siya. Opo, Mr. De La Cruz. Magalang na tumango si Johnny kay Cyrus. Pagkatapos ay nilabas niya ang kanyang phone at tinawagan ang pulis tulad ng inutos ni Cyrus. Pagkatapos ng 10 minuto, dumating ang mga pulis sa hotel at inaresto si Joshua. Dahil si Roxanne ang biktima, kinailangan niyang pumunta sa police station para magsalita at tumulong sa investigasyon. Si Cyrus ay nag-aalala na masyadong matatakot si Roxanne na mag-isa kaya sumama siyang pumunta sa police station para naman sa iba, lahat sila ay umuwi na. Sa sandaling matapos sina Roxanne at Cyrus na magbigay ng pahayag, 12:00 na ng gabi. Masyado nang late para umuwi at ang lahat ng nangyari ngayong araw ay nagsanhi kay Roxanne na mapagod. Pagkatapos noon, hindi umuwi ang dalawa at sa halip ay kumuha ng 2 hiwalay na kwarto sa malapit na hotel. Kalaunan, nagtungo si Cyrus sa kanyang kwarto at naghanda na para matulog. Bago pa man siya magkaroon ng pagkakataon na humiga, may kumatok sa kanyang pinto. Nagtanong ng mahina si Cyrus, sino yan? Ako, Cyrus, pwede ba akong pumasok? Mahinang sagot ni Roxanne. Nang marinig ang boses ni Celia, dali-daling sumagot si Cyrus, sige. Pasok ka lang. Tumayo si Cyrus at binuksan ang pinto. Sinundan naman ni Roxanne si Cyrus papasok ng kwarto. Umupo siya sa tabi ni Cyrus at sinabi sa isang mahinang boses, Cyrus, salamat sa tulong mo ngayong araw. Kung di dahil sa'yo, baka naghahasa na ako ng G**gang yun. Kinikilabutan pa rin ako tuwing naisip ko. Ayos lang yun. Kaibigan kita. Hindi ko hahayaan ang ganoong bagay ay mangyari sa'yo. Sana ay hindi, yung tumatak sa buhay mo. Hindi lahat ng tao sa mundong ito ay kasing sama ni Joshua. Huwag kang mag-alala, nakangiting sabi ni Cyrus. Maraming sala. Bago pa man matapos si Roxanne sa pagsasalita, nakaramdam siya ng hilo at kalaunan, ang buo niyang mukha ay namula. Noong napansin ni Cyrus na may mali kay Roxanne, tinanong niya ito ng may nag-aalalang boses, Roxanne, ayos ka lang ba? Cyrus, ang init ko at hindi ako mapakali. May mali ba sa akin? Dahil doon, sinubukan ni Roxanne na habarin ang kanyang mga damit. Mabilis na pinigilan ni Cyrus si Roxanne at sinabi sa isang nagtatakang tono, Roxanne, may problema ba? Bakit biglang hindi maganda ang nararamdaman mo? Diyos ko, tigilan mo yan. Gayunpaman, tinulak lamang ni Roxanne si Cyrus sa kama na para bang hindi niya ito narinig.
Gumapang si Roxanne at umupo sa ibabaw ni Cyrus, tila pilit na hinihila ang mga damit nito. Nakatitig kay Roxanne na biglang naging wild, si Cyrus ay natuliro. Holy S ***T, anong ginagawa niya? Gagahasain niya ba ako? Balak niya bang magpasalamat sa akin ng S***X ang kapalit? T** ng ina. Hindi magandang ideya, Roxanne. Shout out sa inyo Lods. Rio Gonzalez, Lolito Saliente, Editolio, Glenn Castillo, Abondio Guillermo Jr., Jerome Abete, Rian World, Charles Kenneth Domingo, Jerome Santiago, Vin TV from Japan, Yes Simple, Kabutahe Family from Ilocos Sur, Felomeno Jomar, Bob Solomon Adrade Jr., Hilario Manungsong, Fortuna Family from Dayap Calawan Laguna, Glenn Castillo, Derek Bull Ahab, Nippons Bar and Restaurant located Mindanao Avenue. Maraming salamat Lods, God bless.